beyond the azure blue. A God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue, and framed the worlds with his great might. There is a God, he is alive, in him we live, and we survive. From the star God, created man, he is our God, the great I am. There was a long, long time ago a God whose voice the prophets heard. He is the God that we should know, who speaks from his inspired word. There is a God, he is alive, and in we live, and we survive. From the star God, created man, he is our God, the great I am. Secure his life from mortal line, God holds the germ within his hand. Though men may search, they cannot find, for God alone does understand. There is a God, he is alive, in him we live, and we survive. From the star God, created man, he is our God, the great I am. Our God who shone upon a tree, a life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live. There is a God, he is alive, in him we live, and we survive. From the star God, created man, he is our God, the great I am. The world all about me has now no allure. Its pleasures bring pain, its wisdom is vain. I seek a foundation that's steadfast and sure. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in his might, I'll put Jesus first in my life. The Lord Jesus died my salvation to win. He went in my stead to Calvary and bled. Redemption impels me to give up all sin. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in his might, I'll put Jesus first in my life. I know there is home for the ransomed and blessed, when death is no more, when struggle is o'er. For those who love Jesus and give at their best, I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife,
by day and by night, to trust in His might. I'll put Jesus first in my life. Though earth's tribulations continue each day, though pleasures may cold, though evil enthrall, His grace will protect me forever and I. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, to trust in His might, I'll put Jesus first in my life. Oh, think of the home over there, by the side of the river of light, over there where the saints are immortal and fair, are robed in their garments of white. Over there, over there, over there, over there. Oh, think of the home over there, over there, over there, over there, over there. Oh, think of the home over there. Oh, think of the friends over there, who before us the journey have trod over there, of the songs that they breathe on the air, in their home in the palace of God. Over there, over there, over there, over there. Oh, think of the friends over there, over there, over there, over there, over there, over there. Oh, think of the friends over there. I'll soon be at home over there. For the end of my journey I see over there many dear to my heart over there, are watching and waiting for me over there, over there, over there, over there. I'll soon be at home over there, over there, over there, over there. I'll soon be at home over there. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder. When the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder. When the roll is called up yonder, I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder. When the roll
there, I'll be there. Magandang gabi mga kapatid. So, Lunes na po ng gabi, katulad po ng ating nakagawian sa mahabang panahon na rin, no po? Wala po nung pandemic, medyo nabawas po ang panahon na ating ginugugol dito sa pangangaral po sa Facebook. Pero ganun pa man, kaya nawa ito'y meron din pong nagagawang buti para sa ating pag-aaral sa salita po ng Diyos. Marami pong mga kapatid ang merong live streaming na pangangaral. Kung totoo po kailan yung pinapangaral, pakinggan po natin. Kung hindi totoo, huwag natin pakinggan, syempre. Doon lang po tayo sa katotohanan. Dahil sa katotohanan po, maraming mga nagpapakilalang sila yung mga Church of Christ, pero hindi po sila nananatili sa aral po ng ating Panginoon. Sa mga susunod na panahon, pag-aaralan po natin yan. So, sa gabing itong ating bibigyan pansin po ay tungkol po sa doktrina po ni John Calvin, yung predestination. Alam po ninyo, dito po yung masasama sa ating pag-aaral. Meron pong uri ng predestination na itinuro ni John Calvin at patuloy pong itinuturo ng ibang mga religious groups. At ito po ay kung mating pag-aaralan at matimtimang titignan, hindi po ito itinuturo ng banal na kasulatan. Kung meron pong isang aral na nakakariwarin at nakakainsulto sa Diyos, ito po ang turong ito ng predestination at saka yung Calvinism. Ito po ay isang doktrina ng laban sa Diyos. Ito po ay contrary to the nature of God. Kaya nga po mabuting pag-aralan po natin kasi maraming grupo ng mga churches, mga denominations na naniniwala kay John Calvin. Some they believe fully. Yung iba naman may mga pinaniniwalaan sila pero meron namang hindi. Pero regardless, sila yung nanggaling kay John Calvin. Tsaka yun ang paniniwala. So sa ating po mga kaigsoon, maayong gabi, sa iyong tanan maigsoon, sa ating mga kakabsat, na ibang karabi, katakay amin kakabsat. Sa ating po mga kapatid, kaibigan sa Pangasinan, masanto sa labi, at si kayo namin. At sa ating mga katungangan sa Bicol region, Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Galing po sa amin, may pabengi. Kaya ko nga. So ito, titignan na po natin. Pag-aaralan po natin tinatawag na Calvinism predestination. Predestination. Ay, simple po yan. Pag sinabi natin predestine, ito po yung pinlano natin. Sabi, pag predestine, pinlano mo yun. Bago pa, kaya ka, pre means before, destin, pupuntahan. So you predestine, pinlano mo kung saan ka pupunta. Yan ang ibig sabihin ng salitang predestination. Ano po? Si John Calvin, na isang sikat na tao po, na maraming na-influensyahan sa mga tao. Meron siya pong sariling katuruan tungkol po sa personal predestination. I-quote po natin, John Calvin. Sabi niya, God preordained for His own glory and the display of His attributes of mercy and justice, a part of the human race, without any merit of their own, to eternal salvation, and another part in just punishment of their sin to eternal damnation. So ito makikita natin mga kapatid sa quotation po ni John Calvin. Meron daw pong talagang itinakda ang Diyos bago pa nangyari. Kaya for preordained, tinakda na niya bago mangyari. Na may bahagi sa sangkatauhan na wala naman silang ginagawang para makamtan nila ito. Sila po talagang maniligtas. Sa kabilang banda, may mga naman mapaparusahan ganyan. So wala kung ito yung quotation ni John Calvin. So sabi niya, by predestination we mean the eternal decree of God
by which he determined with himself whatever he wished to happen with regard to every man. So dito po sa pagtatakda ng Diyos na maliligtas at di maliligtas, ito rin po sa pamagitan na walang hanggang kautusan ng Diyos, eternal decree of God, na kung saan pinlano niya sa kanyang sarili kung ano mang mangyayari sa tao ay kagagawa ng Diyos. Ito yung pinlano ng Diyos. In other words, lahat na nangyayari sa mundo ay pinlano ng Diyos. Yun ang predestination na pinaniniwalaan ni John Calvin. Kaya nga po, kung sino maliligtas, pinlano ng Diyos. Kung sino hindi maliligtas, pinlano rin ng Diyos. Yun ang sinasabi ni John Calvin. Ano po? Doon po sa Philadelphia Confession of Faith na inopya rin po ng Westminster Confession of Faith, doon sa chapter 3, God's Decree, ito po ang ating mababasa. Open quotation, those of mankind that are predestined to life, God before the foundation of the world was laid according to his eternal and immutable purpose, and the secret counsel and good pleasure of his will, has chosen in Christ unto everlasting glory out of his mere free grace and love, without any other thing in the creature as a condition or cause moving him thereunto. Kung ating po tatagalugin, sa bahagi raw ng sanglibutan ay tinakda magkaroon ng buhay na wala hanggan ng Diyos. Siya po nagtakda, no? Bago po na itadagan sa sanglibutan, ay itinakda na ng Diyos yun. Ayon po sa kanya walang hanggan at hindi mapapalit ang layunin kanya, for it is eternal and immutable purpose and the secret counsel and good pleasure of his will. So hindi mababago yun, ganyan. Tinakda pa bago po nilalang niya ang sanglibutan. Continue po. As God has appointed the elect unto glory, so he has by the eternal and most purpose of his will foreordained all the means thereunto. In other words, yung pong itinakda niyang maliligtas, gagawin niyang lahat ng mga paraan para sila maligtas kanya. Wherefore, they were elected, being fallen in Adam, are redeemed by Christ, are effectually called unto faith in Christ. By his Spirit, working in due season, are justified, adopted, sanctified, and kept by his power through faith unto salvation. Neither are any other redeemed by Christ, or effectually called, justified, adopted, sanctified, and saved by the elect only. Dito po sa Philadelphia Confession of Faith, makikita na po natin dito yung once saved, always saved. Makikita na rin natin dito yung pagtawag ng Espiritu Santo, yung irresistible grace. At dahil sinasabi ang kaligtasan na ito, walang kagagawan, yung nililigtas, ito yung unconditional salvation. At dahil gagawin ang lahat ng paraan para sila maligtas, sabi, once saved, always saved. Yan dito na po sa Philadelphia Confession of Faith. Di ba? Kung papasin po natin yung ating binasa, kung gusto po niyong mabasa sa inyong sarili, dito po sa www.reformed, reader, R-E-A-D-R, period, org, or O-R-G, /forward, CCC, small letter, /forward, PC, small letter, 03 number, .htm. Yung doon yung mababasa yan. Mababasa yung buong Philadelphia Confession of Faith. At pangatlong quotation po natin tungkol sa bagay na ito ay dito po sa Southern Baptist looks at the biblical doctrine of election. Ito po ay matatagpuan sa founders.org. Ito obviously, ito po isang Baptist website. Election is God's eternal choice of some persons unto everlasting life, not because of foreseen merit in them. Hindi sila naligtas ng Diyos dahil nakikita niya kailang kagalingan o kabutihan, ganyan, but of His mere mercy in Christ, in consequence of which choice they are called, justified, and glorified. Ganon din po, may isang, ang Diyos daw po meron walang hanggang magpipili ng mga tao na magkakaroon buhay na walang hanggan. Hindi dahil sila karapat-dapat o hindi sila dahil sa mga mabuting bagay na kailang
ginawa para sa karapat-dapat doon sa buhay na wala hanggan, kundi dahil lang po sa kaawaan ni Kristo kanya. So ito yung predestination na itinuturo ni John Calvin at tinuturo din po ng ibang religious denominations. So summary, isa-summarize po natin. John Calvin's core idea on predestination as articulated in his Institutes of the Christian Religion is that God has eternally decreed the salvation of some and the damnation of others. He described predestination as God's eternal decree and stated that all are not created in equal condition, with some preordained to eternal life and others to eternal damnation. This decree, according to Calvin, is rooted in God's sovereign will and is not based on any foreseen merit or action of the individuals. Itong point na makikita po ninyo, ang pagliligtas ng Diyos ay dahil yun ay kagustuhan niya. God's sovereign will, ito ay kanyang makapangyarihang kagustuhan na hindi mo mapapalitan at hindi mo rin malalabanan. Yun yung sovereign will, di ba? So, yung iba na nakatakdang maniligtas, yung iba yung nakatakdang mapaparusahan. Yun ang tunay ni John Calvin. Kung papasinin po natin yung consequences ng doktrinang ito. Number 1, God is a respecter of persons. Merong kinikilingan ng Diyos. Kasi, yung iba gusto niyang maligtas. Yung iba gusto niyang hindi maligtas. Na wala namang basihan, kundi ang kanyang kalooban. Yun lang gusto niyang gawin. Yun lang ang basihan, yun ang gusto niyang gawin. Na ang iba yung nakatakdang maligtas, at yung iba yung nakatakdang hindi maliligtas. Number 2, God is unfair. Bilo mo, wala ka namang sabihin, kahit gusto mong maligtas, hindi ka pwedeng maligtas. Bakit? Dahil hindi ka tinakdang maliligtas ng Diyos. Minsan ayaw mo nang maligtas, pero kayo maligtas. Bakit? Dahil gusto mong maligtas ng Diyos. So that's unfair, di ba? At sabi nga po rito, men are not created equal. Sa totoo po, mga kapatid, men are not created equal in some terms. Iba-ibang mukha, iba-ibang kalagayan sa lipunan. Pero as to our nature, we are equal. Pare-pareho tayong tao. Pero sabi nito, men are not created equal. Number 4, God does not desire all men to be saved. Kasi ang gusto lang niya maligtas, hindi nakda niya maliligtas. Kaya nga, hindi niya gusto lahat maliligtas. Di ba? Panglima, a wrong notion of election. Akala nila, pag sinabi, pinili ka ng Diyos, dahil pinili ka para maligtas. Makikita namin pagpipilang Diyos, walang kaunahan sa kaligtasan. Wrong notion of God's decree. Sa kanila, immutable, it cannot be changed. Pag gusto ng Diyos, hindi pwedeng palitan. At panguli, ang tao po ay mapaparusahan dahil sa isang bagay na hindi siya responsable. At si maliligtas sa isang bagay dahil sa isang bagay na hindi siya responsable. Kumbaga, siya maliligtas na wala sa kinalaman doon. Kahit gusto ka lang iligtas ng Diyos eh. Pero kayo mapaparusahan kahit gusto mo maligtas. Bakit? Dahil tinakdangan ng Diyos na mapaparusahan kanya. So yun po mga, kung gusto natin malaman po kung ang isang aral ay totoo hindi, tingnan po natin yung consequences ng aral na yun. At makikita natin, ito'y mali. At kung ito'y may nilalabag na bahagi ng banal na kasulatan. So itong predestination, simply stated, God, because of His eternal and immutable, unchangeable decree, has preordained some men to be saved and preordained some men to be condemned. Yun lang ibig sabihin ng John Calvin. Ngayon, sabi nga po natin, according to Calvinism, God is a respecter of persons. May kinikilingan ng Diyos. Kumbaga,
Kung ang isang judge sa isang kaso sa korte, despite the evidence na pinresent ng magkabilang panig, pinarusahan niya yung tao, hindi dahil may kasalanan siya, base sa evidence, pero dahil gusto lang niya maparusahan. Yun po yung parallel ng predestination. Isang judge, kahit nakita pa niya yung evidence ng kaso from both sides, mapaparusahan ng yung tao dahil gusto lang niya maparusahan. Parang yun ang parallel. So, sa ganung bagay, may kinikilingan yung judge, di ba? Pero ayon po sa Biblia, is directly stated, actually, God is not a respecter of person. Word for word, sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay walang kinikilingang tao. Kung sino maliligtas at kung sino hindi maliligtas, ay may basihan. Hindi dahil gusto lang niya maligtas yung mga taong ito, at gusto lang niya parusahan yung mga taong ito. Ayon po sa sinasabi ni John Calvin. Tignan po natin, mga kapatid. Sa Acts chapter 10, verse 34. Then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality. Sa Tagalog, nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay niyang naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. Ito yung noong una, hindi ito maintindihan ni Pedro. Nakakita siya ng pangitain na isang kumot, nandoon ang lahat ng mga hayop. Na may mga hayop na malinis at marumi ayon sa kautusan ni Moises. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, hindi po ako pwedeng kumain ng anumang bagay na marumi. Kanya. Ang sabi ng tinig, ang sinabi kong malinis, huwag mo sabing marumi. Nung primero, hindi maintindihan niya. Siguro siya nagbulay-bulay at pinag-isipan niya yung pangitain na yon at nakarating siya sa konklusyon na ito'y walang kaugnayan sa pagkain, kundi sa kaligtasan ng tao. Ibig sabihin, walang kinikilingan ng Diyos kanya. Pero kung atin pong susundin yung sinasabi ni John Calvin, kung for the sake of argument, if John Calvin's doctrine is true, then God is a respecter of persons. Ang Diyos po ay may kinikiling ang mga tao. Pinili niyang maligtas yung iba at pinili niya maparusahan ang iba dahil yun lang gusto niya. Walang basihan. Yun lang gusto niya. It is based on God's whims. Kursunado lang niya. Parang ganun ang luminitaw kay John Calvin, di ba? Na sinasabi ng aral niya, this decree, according to Calvin, is rooted in God's sovereign will and is not based on any person merit or action of the individual. Hindi na po base ito sa ginagawa ng mga tao. Kanya. So, walang basis ang Diyos. Ang basis lang niya, yung gusto lang niya. So, gusto ko niya maligtas dahil gusto niya maligtas. O dahil, kahit wala ka namang ginawang bagay para maligtas ka. O gusto niyang maparusahan kahit gumagawa ng mabuti. Dahil yan lang, gusto niya lang, kusunado niya. Ngayon, kung ang isang tao gusto maligtas, pero base sa kagustuhan ng kusunado ng Diyos, sila nakatakandang mapaparusahan, hindi sila pwedeng maligtas. Nga po sinasabi natin kanina, kung sa isang hukuman, yung judge, siguro, hindi aprosyonado yung sinasakdal. Sa naman dahilan, kahit nagbigay ng evidence, witnesses, yung magkabilang panig, sabi niya, mapaparusahan ka. Dahil gusto kitang paparusahan. Parang gano'n. So, hindi po tama yun. Ayon po sa Biblia. Maniwala sinasabi ng Biblia, walang kinikilingan ang Diyos. Ito'y sabi ni Pedro. Ito rin po sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 2. Kung totoo po ang aral po ni Calvin, ang Diyos ay hindi matuwid. God is not just. Marami tayong mababasang talata sa Biblia na sinasabi ang Diyos ay matuwid. God is just. In other words, siya po yung nagbabase ng kanyang desisyon ayon sa kanyang kautusan. Meron siyang basihan. At yun ang totoo.
kung makikita natin, a judge is just. Ang isang hukom ay matuwid if he makes a decision based on consistent witnesses and evidence. Yun just din ay just. Di ba? Calvinistic predestination shows God is not just and is not fair. Dahil gusto lang niya maligtas yung mga tao, dahil gusto lang niya maligtas. Wala siya basihan. Kundi gusto lang niya maligtas yung mga tao ito. At yung paparusahan, gusto lang niya maparusahan yung mga tao ito. But God has a basis for saving or not saving people. It is based on His law. So, ang pagliligtas ng Diyos ay base sa kanyang kautusan o sa kanyang katwiran. Dito po balik tayo sa Acts chapter 10, verse 34. Ano po? Then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality. Bakit wala siyang kinikilingan? But in every nation, whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him. Meron ba siyang itinakdang maliligtas? Wala. Sino maliligtas? Ayon kay Pedro, yung gumagawa ng katwiran ng Diyos. Siyempre, yung katwiran pinag-uusapan nito ay yung katwiran ng Diyos. At ang katwiran ng Diyos ay nasa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kung ating babasahin po, dito po sa Romans chapter 1, 16, 17. Basahin natin. Kaya binabagit po nito ni Pedro, suwi naman gumagawa ng katwiran, ay katanggap-tanggap sa kanya. Then Romans chapter 1, verse 16 and 17, sinasabi dito kung saan napapaloob ang katwiran ng Diyos. Basahin natin. Ito po, Romans 1:16 na po. Hanggang 17. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, mulay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Meron ba siya tinatang maliligtas? Hindi. Sino ang maliligtas? Yung masasampalataya sa Ebanghelyo. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay naahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng susulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon po sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos. Kung tatagalogin po natin yung Acts 10 verse 34, nagsimula magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos, kundi sa mga dansang sino man ganyan. Paano siya may tinagda? Kung sinabi ni Pedro, sino man ganyan, whoever, may takot sa kanya at gumagawa ng matwid ay kalugod-dugod sa kanya. Ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, na ang buong layunin ng tao, bakit siya nilalang, ay siya matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Yun din ang sinasabi ng Apostle Peter. Meron ba nagbago? Wala. Nagbago lang yung kautusan, pero yung prinsipyo ng Diyos, pareho rin. Ang katatanggapin ng Diyos ay yung may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid Kanya. Sa Romans chapter 2 verse 1, ito po ang ating mababasa. Therefore, you have no excuse. Every one of you passes judgment, for in that which you judge another, you condemn yourself. For you would judge practice the same things. Ito po patungkol sa mga Hudyo na inaatulan ng mga hintil. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. But, do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things, and do the same yourself, that you will escape the judgment of God? Dito makikita na, hindi basihan ng Diyos eh. Kung nilalagbag mo ang kanyang kautusan, ikay ahatulan ng Diyos. Or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, that knowing that the kindness of God leads you to repentance? May mga tao na nagmamalaki, ako'y mahal ng Diyos kasi mayaman ako. Hindi, mali ang inisip nyo. Kaya binibigyan kayo ng biyaya ng Diyos para isipin nyo ang kabutihan ng Diyos at kayo magsisi. Yan sinasabi ito ni Pablo. But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God,
will render to each person according to his deeds. Meron siyang basihan. Sa talatang ito, meron siyang basihan. Anong basihan ng Diyos? Who will render it to each person according to his deeds. Paano yung sinasabi ni John Calvin? Kung babalikan po ang sinasabi ni John Calvin, ito pong kanyang quotation, nasabi rito, John Calvin, God preordained for His own glory and the display of His attributes of mercy and justice a part of the human race without any merit of their own. Without any merit of their own. Kasi kahit wala pa silang ginawa. Pero sabi po ni Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit, siyempre siya pasok pa ang paniniwala natin. Hindi itong si John Calvin naman, it was inspired by the Holy Spirit. Kanya. Sabi rito, will render to each person according to his deeds. Ano bang ginawa mo? Hindi na maging kahatulan mo. Sa verse 7, to those who by perseverance in doing good, akala ko ba without any merit, walang ginawa. In doing good, seek for glory and honor and immortality, eternal life. But to those who are selfishly ambitious, yun pong karaniwang mga tao ngayon. Sila po ay gumagawa para lang sa kanilang sarili. Very, very selfish, self-centered, ganyan. Who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath, and indignation. There will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. Walang partiality, di ba? But glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek. Bakit? For there is no partiality with God. Sabihin, ang yung kainatnan sa walang hanggan, depende sa ginawa mo. Ito na binasa natin. Tagaluyin po natin. Kaya't wala kang madadahilan ng tao, maging sino ka man, na umahatol. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na umahatol ay gumagawa ng ngayong mga bagay. Subalit nalalaman natin na hatol ng Diyos sa kanila na nagsisigawa ng gayong mga bagay ay ayon sa katotohanan. Inaakala mo ba ito, tao, na umahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay at gayon din ang ginagawa mo na ikay makakatakot sa hatol ng Diyos? Inahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababatid ng kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng mapid sa pag-uukom ng Diyos. Kanyang gagantian ng bawat tao ayon sa kanyang manggawa. So anong kahatulan? Ayon sa ating mga gawa. Sa kanila na sa pamamagitan ng pagtsatsaga sa mabuting gawa, naghahanap ng kalulatian at karangalan at kawalan ng kasiraan, ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Samantalang sa kanila na makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kailang putan galit. Magkakaroon ng hirap at pighati sa bawat kalululang tao na gumagawa ng kasamaan. Unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sa bawat kalalatihan, karangalan, kapayapaan, sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Mali si John Calvin. Ang ating katunay base sa ating gagawin o ginagawa o ginawa. Sabi ni John Calvin, wala, kahit hindi base sa kanilang ginawa. Pero sa Biblia, ayon sa ating mga ginawa. This is Solomon sa Old Testament, yun din po sinasabi niya. Sa Ecclesiastes 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. Fear God, for God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Hatulan ng Diyos. Ang hatulan niya? Yung mga bagay natin ginawa. So, meron siyang basihan. Hindi yung kursyonada lang niya. Iligtas ka, kursyonadang parusahan ka. Hindi ganun ang mababasa natin sa banal na kasulatan. Sabi ni John Calvin, men are not created equal. He does not desire all men to be saved. Bakit?
Bakit sasabihin natin ayon sa Calvinism na gusto ng Diyos lahat na maligtas? Samantalang tinakda ng Diyos na may mga tao maniligtas at tinakda ng Diyos may mga tao mapaparusahan. Paano natin sasabihin kung gusto ng Diyos lahat ng mga tayo maligtas? Dito po tumataliwas si John Calvin sa sinasabi ng banal na kasulatan. Katanungan sa lungsod, pregunta. Sabi rito, talong natin, is God's salvation only to a chosen few? Did Christ died for the chosen few? Hindi. Christ died for all. Si Kristo namatay para sa lahat ng tao. Hindi lamang siya namatay para sa pinili ng Diyos na maniligtas. Ayon po sa doktrina ng Calvinism. Sa 2 Corinthians 5:14, basahin po natin, for the love of God compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. Sabi, kung isang tao namatay para sa lahat, ang ibig sabihin, lahat ay namatay. In other words, lahat ay nagkasala. And He died for all. That those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again. In other words, siya namatay para sa lahat kanya. Para kung sino man yung maliligtas, ay hindi na sila mabubuhay para sa kanilang sarili lamang, kundi para sa ating Panginoon na namatay para sa atin at nabuhay na maguli. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Sa Tagalog po, ang pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa amin sapagkat kami lubos na naniniwala na ang isa'y namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang nabubuhay ay wag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanya rin namatay at muling binuhay. Ito'y patay po nito yung once saved, always saved. Diba? Na pupuntahan natin later on. Once saved, always saved. Kahit anong gawin mo, kung ikay tinakdang maliligtas ng Diyos, maliligtas ka pa rin kahit anong mangyari. So, once saved, always saved. Hindi totoo. Dahil kung ikay niligtas ng Panginoon, hindi ka na mabuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya. Sabi nga ni Pablo, hindi sa Galatians chapter 2 verse 20, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin Kanya. Dito po sa John 3:16, sinasabi ba rito na ibinigay ng Diyos si Kristo para sa ilang itinakda niyang maniligtas? Ito'y paboritong bersikulo ng mga Calvinist, pero lumalaban sa kanila. Basahin po natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. God so loved the world. Ang ibig sabihin ng the world, God so loved all men. Yung ibig sabihin yan. That He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Whoever believes in Him. Yung salitang yun, lumalaban sa doktrina ng may tinakda siyang naliligtas eh. Kasi kahit sino kanya, nasasampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi namatay si Kristo para sa piniling ilan na tinakdang maniligtas, kundi sa buong siyang libutan. Yan po yung maliwanag din pong itinuturo ni Apostle John sa 1 John chapter 2. Basahin po natin verse 1 and 2. Ito, makikita po natin, napakaliwanag po rito. Basahin natin po. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Siyang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa ating, kundi para din sa kasalanan ng buong sanglibutan. Christ died for all. May sasabihin ngayon ng mga naniniwala kay John Calvin that God has preordained that some men will be saved. Eh, di ba, lumalaban yan sa kalooban ng Diyos. Dahil sa katotohanan, ang Diyos, dahil sa kanyang kabutihan at sa kanyang kawaan, nais niya na lahat ay maliligtas. Itong talatang ito, babagsak dito si John Calvin.
Kasi ayon kay John Calvin, that God desires a few men that He chose to be saved. Pumili lang siya ng mga tao maliligtas. Yun ang gusto niya maligtas eh. Kasi sabi po rito, God desires all men to be saved. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 hanggang verse 4, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Gusto ba ng Diyos na ilan lamang ang maliligtas? Yung tinakda niyang maliligtas? Hindi. Sinabi ng Diyos kay Pablo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, who desires all men to be saved. Sa Tagalog, ito'y mabuti at kaya-aya sa paningin ng Diyos nating tagapagligtas, na nagnanais ang lahat ng tao ay maliligtas at makarating sa pagkakilalang katotohanan. Kahit itong talata lang itong babasahin natin, babagsak ang predestination, di ba? God desires all men to be saved. At si Pedro ay sumasang-ayon kay Pablo. Obviously, dahil sila ay parehong inspired by the Holy Spirit. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ayaw ng Diyos ang sino man ay mapahama, kundi makarating sa pagsisisi kanya. Kundi ang lahat ay makarating sa pagsisisi, but that all should come to repentance. Kaya sinasabi natin, itong doktrina ni John Calvin, nakakarimarin at iniinsulto niyang Diyos. Iniinsulto niyang kabutihan at katwiran ng Diyos. Inilalarawan nila ang Diyos na hindi matwid, na siya may kinikilingan. Hindi po ganun eh. Ang saligtasan po natin, salvation is based on faith with obedience. Alam po ba niyo bakit yung mga Calvinists ay naniniwala salvation by faith only? Dahil sabi nila, na makikita natin, yung tinakda ng Diyos, gagawa siya ng lahat ng paraan para maligtas sila. Ngayon, sinusugo niya ang Espiritu Santo sa kanila at naninirahan ang Espiritu Santo sa kanila para magkaroon sila ng kakayang sumampalataya. Yun lang. Hindi pa galing sa kanila yun. Galing pa rin sa impluensya ng Espiritu Santo na hindi nila matatanggi ang biyaya kanya. Irresistible grace. Kaya naniniwala salvation by faith alone. Hindi mo naman kailangan gawa ng katwiran para maligtas ka eh. Ayon sa kailang turo, di ba? But salvation is based on faith with obedience. Dito po sa Hebrews chapter 5, 8, and 9, maliwanag po yan. Si Kristo po ay naging uliran ng pagiging masunurin sa mga bagay na kanyang tiniis. Kaya sino ang maliligtas? Yung katulad niya na magiging masunurin. So meron tayong gagawin. Hindi ito ang kaligtasan na hindi base sa kursunada lang tayo maligtas ng Diyos. Hindi. Meron tayong gagawin. Anong gagawin natin? Susunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Basahin po natin. Ito ang ating mababasa. Bagamat sa isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Kaya nang sabihin ng Panginoon, ito ang dugo ng bagong tipan na binubuhos para sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan dahil hindi lahat ay maniniwala sa Panginoon. Hindi dahil hindi sila tinakdang maligtas, kundi yun ang kailang kalooban. Ayaw nilang maligtas. Katulad lang po ng sinabi ng ating Panginoon sa Mateo chapter 23. Nasabi ng Panginoon, gusto ko kayong iligtas kanya, katulad ng isang inahing manok. Basahin po natin. Pero bakit hindi nangyari? Dahil ayaw nila. So hindi dahil tinakda silang hindi maliligtas, kundi ayaw nila. Bakit pa sila pipilitin ng Panginoon kung itinakda naman silang hindi maliligtas? Useless lang yun, di ba? Tingnan po natin sa Matthew chapter 23.
Dito po sa verse 37. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at mga bato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang ulit kong ninais na tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inayang manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo kanya. Hindi dahil silang maliligtas, pero dahil ayaw nila. Sinong maliligtas? Yung sumunod. Bakit naman sila sumunod? Dahil sa sumampalataya. Dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 22, sino po yung mga taong nilinis silang kailang mga kaluluwa? Obviously, nilinis sila yung kaluluwa nila sa kasalanan. Sino yung mga yun? Sa 1 Peter chapter 1 verse 22 hanggang verse 25, basahin natin. Since you have purified your souls in obeying the truth, through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible. Sa anumang kapanganakan, meron dalawang element, yung binhi at yung mismong kapanganakan. Ang mag-asawa, may ginagawa ng mag-asawa, pinupunla ng lalaki kanyang binhi sa sinapupun ng kanyang asawa. Pag na-fertilize, nagiging anak yun. At lumalaki siya, sinapupunan ng babae, at ito'y pinapanganak. Pero kung walang lalaki na magpupunla ng binhi, hindi magkakaroon ng anak. Di ba? Ganon din ang kaligtasan. Ano yung binhi? Ang binhi ay, sabi rito, described not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. So ito'y binhi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers, and its flower falls away, but the word of the Lord endures forever. Now this is the word by the gospel was preached to you. Ano sinunod nila? Yung ebanghelyo. Meron ba silang ginawa? Meron. Ay kay John Calvin, wala silang ginawa. Not because of merit of their own, sabi niya, hindi ba? Sa Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Meron ba silang gagawin para makapasok ka rin ng langit? Oh yes, meron. Anong gagawin nila? Gagawin ang kalooban ng Ama sa langit. Sino hindi maliligtas? Sa verse 23, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you will practice lawlessness. Bakit sila mapaparusahan? Dahil hindi sila sumunod. Yan ang ayos sa ating Panginoon, di ba? So dito na niyo makikita, mali talaga. Tayo pantay-patay nila ng Diyos. Walang kinikilingan ang Diyos. Wala siyang tinatang maliligtas at hindi maliligtas. Meron silang maling pananaw sa election. Akala nila, may pinili ng Diyos ang ilang mga tao para sila maligtas. Wrong. Pinili ng Diyos ang ilang mga tao hindi para sila maligtas, kundi sa isang partikular na gawain sa kanyang planong pagliligtas sa tao. Pansinin po niyo, si Apostle Paul. Siya po'y pinili ng Diyos na maging apostol mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Siya ba'y pinili ng Diyos mula sa sinapupunan ng kanyang ina para maligtas? Hindi, para maging apostol. Basahin natin sa Galatians chapter 1 verse 15. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me through His grace to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer flesh and blood. So tingnan nyo, siya iniwalay mula pa sa tiyan ng kanyang ina para sa maging apostol niya. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 7, for which I was appointed a preacher and an apostle. I am speaking the truth in Christ and not lying, a teacher of the Gentiles in faith and truth. I was appointed preacher and apostle. Siya pinili para sa isang partikular na gawain. Pero kinakailangan pa rin niyang dapat gawin ng sinuman para siya maligtas. Kinakailangan siya sumunod sa Ebanghelyo at manatiling tapat. Tingnan niyo sa Acts chapter 22 verse 16. And now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Kailangan lang siya mabaptismuhan.
para mahugasan ng kanyang mga kasalanan. At kinakailangan siya manatiling tapat. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 26, verse 27, therefore I run thus, not with uncertainty, thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, yet, lest when I preach to others, I myself should become disqualified. Ay patay dito yung predestination. Si Pablo tinawag ng Diyos yun eh. Obviously, di ba? Kung tama yung doktrina ng predestination ni John Calvin, di tinawag ni Pablo, ni Diyos si Pablo, di maliligtas siya kahit anong gawin niya. Hindi. I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So pwede pa rin siya mawala kung hindi siya magiging tapat sa Panginoon. So God did not elect certain men to be saved and certain men to be condemned. Kung babasa Romans chapter 9, maganda yung pagpapaliwanag doon. Wala po tayong oras. They have a wrong notion of God's grace. Ang sabi nila, by predestination will mean the eternal decree of God, by which He determined with Himself whatever He wished to happen with regard to every man. Wrong notion of God's decree. Hindi lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo ay kalooban ng Diyos. Pero ayon sa kay John Calvin, ito'y tinagdanan ng Diyos. Kahit anong mga bagay na mangyayari sa bawat tao, ito'y tinagdanan ng Diyos. Yun ang sabi niya, binasa nga lang natin eh. But there are things which God planned and He will have them come to pass. Meron ganun talaga. May pinlasa at mangyayari. Sabi nito sa Isaiah 46 verse 10, declaring the end from the beginning and from ancient times that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Ito'y may kaugnayan sa kaligtasan. At may kaplanong sa mga plano niya sa bansang Israel na dapat gawin niya, ginawa niya. Pero pansinin natin, on the other side of the coin, there are things that come to pass which God did not plan, but are a result of man's free will. Yung kagustuhan ng tao, hindi ito pinlano ng Diyos. Hindi ito kagustuhan ng Diyos. Dito po sa Jeremiah chapter 7 verse 31, inulit po sa Jeremiah chapter 19 verse 5, at saka sa Jeremiah chapter 32 verse 35, pansinin niyo sinabi ng Panginoong Diyos, and they have built the high places of Tophet, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters into the fire, which I did not command, nor did it come into my heart. Hindi pumasok man sa akin kaisipan ganyan. Kung hindi pumasok sa kaisipan ng Diyos, hindi niya pinlano yun. Hindi ba mga kapatid? Ulitin na sa Jeremiah chapter 19 verse 5. They have also built the high places of Baal, these are Tophet, Baal, to burn their sons with fire for burnt offerings to Baal, which I did not command or speak, nor did it come into my mind. Hindi nga pumasok sa isipan niya, hindi niya inutos, hindi niya sinabi. So Jeremiah chapter 32 verse 35, and they built the high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire to Molech, which I did not command them, nor did it come into my mind, and that they should do this abomination to cause Judah to sin. Ito, sinabi niya, hindi pumasa sa kaisipan. Kung ito tinagda ng Diyos, pumasok sa kaisipan niya, di ba? Itisipin po natin, kung ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa bawat tao ay tinagda ng Diyos, tingnan yung problema ni Adam. When Adam was commanded not to eat of the fruit of the knowledge of good and evil, yun ang utos eh. If he disobeyed, then he simply did what God has determined him to do. Kumbaga, nang utusan ng Diyos si Adam na huwag kainin yung alaman ng pag-alam na butit masama, kung kinain niya, nangyari kay Adam, wala siyang problema. Bakit? Ginawa lang niya yung tinagda ng Diyos. So wala siyang kasalanan. Di ba? Anong kasalanan niya? So bakit siya parusahan ng Diyos? Ginawa lang niya yung tinagda ng Diyos na gawin niya.
On the other hand, kung sakali, si Adam ay sumunod sa Diyos na hindi siya kumain doon sa alaman ng pagkuboy ng butit masama. Kung itinakda ng Diyos na siya ay kakain, mapapatunayan ng Diyos hindi makapangyarihan sa lahat. Meron siya itinakda, hindi nangyari, di ba? Hindi lahat na nangyari sa mundo ay ayon sa tinakda ng Diyos. May mga bagay na tinutulig sa nilang Diyos at di sumusunod sa Diyos dahil sa kalooban ng tao, man's free will. Ito'y responsibility ng Diyos, ng tao at hindi ng Diyos. Kaya nga ang Diyos ay may karapatang parusahan ng tao. Bakit? Dahil ito'y galing sa kanyang sariling kaisipan, galing sa kanyang sariling pagpipili. Kaya kung ikay hindi sumunod sa Diyos, may karapatan ng Diyos na parusahan ka. Dahil hindi ka sumunod sa Diyos. Hindi dahil sa tinakdakan niyang hindi maliligtas. May mga bagay na ginagawa ng tao dahil sa kalooban ni Satanas at hindi ng Diyos. Tingnan po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 and verse 10. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Bakit itong mga taong ito ay hindi maliligtas? Hindi dahil sa tinakda ng Diyos, hindi sila maliligtas. Kundi dahil hindi tinanggap ang pagmamahal sa katotohanan para sila maligtas. Sino may kalooban ito? The coming of the lawless one is according to the working of Satan. Ito ba'y kalooban ng Diyos? Hindi. Ito'y kalooban ni Satanas. Niwalag, di ba? Makikita rin po natin, ayon po sa doktrina ni John Calvin, ang tao po ay mapaparusahan sa mga bagay hindi siya responsible. Bakit? Hindi lang sa maparusahan eh. Ang tao naman ay tinatang maliligtas. Siya maliligtas, hindi dahil responsable siya na siya maligtas, kundi tinakda lang sa maligtas ng Diyos. Pero mga kapatid, lahat ng mga talata sa kabalang aksulatan patungkol sa kaligtasan ay nagpapakita sa atin na meron kang dapat gawin. Kaya nga, yung mga tao hindi maliligtas dahil hindi nila ginawa, yun dapat nilang gawin. Basahin po natin. Sa Acts chapter 2 verse 38, 36 to 38. Yung mga tao nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Alam niyo, yun ay galing sa kailang sariling kalooban. Hindi dahil tinakdaan ng Diyos gagawin nila yun. Pero ginawa niya sarili ng kalooban, tinutupad nila yung kalooban ng Diyos. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi sila pinilit. Yun ay galing sa kailang sariling kalooban. Out of their own free will. So 36-38 na Acts chapter 2. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sangbayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong pinako sa krus. Nang marinig nila ito, nasaktan ng kailang puso at sinabi kay Pedro sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Eh kung maliligtas sila, sasabi ni Pedro, wala tayong magagawa dyan. Yung ilan sa inyo ay nakatakdang maniligtas at yung ilan sa inyo nakatakdang maparusahan. Yan ba sinabi ni Pedro? Nasabi ni Pedro. At sinabi siya ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat sa inyo sa pangalan sa Kristo upang magpatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So meron silang gagawin? Meron silang gagawin. Ginawa ba nila yun? Sa verse 41. Kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na yon ng may 3,000 kaluluwa. So meron silang ginawa. Meron silang ginawa. Sa Mark 16, 15 to 16. At meron pa tayong babasahin talata na magpapakita sa atin ang kalokohan ng Calvinism. Sa Mark 16, 15, 16. Ito po ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at yung ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Bakit may ipapangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng nilikha? Kung ilan lamang doon ang nakatakdang maliligtas
At ilan lamang doon, at ang ilan doon ay nakatakdang hindi maliligtas. Pero yung may ebanghelyo para sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalatay at mabautis, maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalatay ay parurusahan. Kung hindi ka maligtas, kasalanan mo yun. Hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Hindi ka tinakdang dahil sa ikay tinakdang hindi maliligtas. So makikita natin, ang kaligtasan ay para sa lahat. Pansinin po natin, kung si Kristo namatay lamang para sa ilang mga tao, so hindi niya kayang patawarin ng lahat ng kasalanan. Ang kaya lamang niyang patawarin ng kasalanan yung mga pinili ng Diyos na maliligtas. Again, ito yung lumalabag sa banal na kasulatan. So 1 John chapter 1, mga kapatid. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, mayroong kondisyon, di ba? There is a merit na gagawin mo. Lumakad ka sa liwanag. Kanya. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ay luminis sa lahat ng kasalanan. Kayang patawarin ng Panginoon ang lahat ng kasalanan. So salvation is available to all men. Kung gusto nila. Kali ang Diyos gave us the grace of salvation. Ginawa niya ang kanyang bahagi. Maliligtas ka kung gusto mo. At mapaparusahan ka dahil ayaw mo maligtas. So in conclusion, John Calvin's doctrine of personal predestination is wrong. And it goes against God's will. Pinatunayan po natin, di ba? So yan po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tingnan po natin ang ating mga suki. May suki tayo. Kahit po ilan lang tayo, okay lang po yan. Kung ayaw, wala pa na akong makinig. Okay lang po yan. Pwede naman po niya ma-access itong mga pangangaral po natin sa YouTube, Angeles City Southside Church of Christ. O pumunta rin po kayo sa Facebook page ng Angeles City Southside Church of Christ. Angeles City Southside Church of Christ. Makikita po niyo nakano po ito lahat. Naka-download lahat po doon. So, Church of Christ, Legazpi, San Miguel, Tarlac. Good evening, brother. Good evening din po. Oljan Ocampo, good evening po. Jomar Den and Archeta Bumaltao. Good evening, brethren. Gina Leal, good evening. Edna Delfina Villamayor, good evening po, brother Lordy, sa lahat naman nakikinig po. Medic Canona, magandang gabi sa lahat. ACL Dalan, good evening po. Marites Torino, good evening po, sir. Lilia Domingo, watching from Cabala Union. Good evening, everyone. Rosebel Kaayon Lauriaga, watching from Masbate po. Ay, maraming salamat. Maureen Nepolito, good evening, Lolo Lordy. Mauro, good evening, Mauro. Dito lang ang Lale, good evening, mga kapatid. Good evening, Dane. Earl Gabriel Force, good evening. Lumapas po tayo. Leonito Torrelisa, tumakit. Na ibang Arabi, kanta ko yamin, kakabsat. Ibanez, Senior Sani, sabi rito, God bless everyone watching from Kamiling, Tarlac. Bilbar J. Mark, magandang gabi po. John Bautista, good evening. Joseph Saonorio, good evening po. Wala po mga tanong. Maraming salamat po. Ngayon po yata so ito po ating pag-aaral po sa gabing ito. Sa susunod na series po ito, susunod na Lunes, pag-aaralan po natin yung limang bahagi ng Calvinism. Yung una, total inherited depravity, totoo ba yun? Tapos yung new unconditional salvation, wala raw kondisyon ng kaligtasan. Bakit sinagot na po natin yan? L, limited atonement, kung siya namatay lang ang Panginoon para sa ilan. Pagkatapos, irresistible grace, yun po pagpunta ng Espiritu Santo. At yung letter P, perseverance of the saint. Once saved, always saved. Itignan po natin isa-isa. Ano pong purpose natin?
sa mga Kristiyano para malaman natin ng totoo sa mga bagay na ito at matulungan natin sila pag tinuturuan natin, maging pagkakataon, maipakita na yung kailang paniniwala ay hindi ayon sa sinasabi ng Diyos. Hindi na po personal ito, wala naman tayong galit sa kanila. Hindi naman tayo nag-ooperate sa pamagitan ng galit. Hindi naman po eh. Kaya nga po nagtuturo tayo ng totohanan dahil sa pagmamahal natin sa kaluluwa ng mga tao para makita nila yung katotohanan po sila yung maliligtas. Ito po, take my hand, precious Lord. Ito po ay natutunan namin kay nasirang Brother Pablo Aki. Alam niyo, namimiss ko si Brother Aki. Ano po, dahil siya ang tumuturo sa amin ng music. Unfortunately, ang unit ko ay walang pagkakataon na magkaroon ng formal musical training. Pero pwede kong umawit. With much practice, pwede kong basahin yung mga nota dahil tinuruan kami ni Brother Pablo Aki. Yan po niya, may kasaysayan yan eh. Dahil napakahirap kaming turuan. Si Brother Rick, si Brother Dubiap Jr., ako, Brother Nico Canono. Kami apat ang nanatili doon. Ang sinasabi niya palagi, mamamatay yata ako, hindi kayo matututok na niya eh. Pero nung alam namin na siya mamatay, pumunta kami, December 23, 2000 something, nakalimutan ko ng exact year. Pinunta namin siya at kami umawit. Four-part harmony. Ang sabi niya, natuturing kayo kanya. Pwede na ako mamatay kanya. Namatay siya at December 31. So, yun ang konsolasyon niya. Natutuwa siya. Ang pinaka-important gusto niyang paboritong inawit na are you willing? Well, unfortunately, wala po yun sa aming song po na ginagamit. Yung aming ginagamit, some hymns and spiritual songs, wala yung are you willing? Are you willing? Yung kanta na yun. Sa hymns for worship, meron po yan. So ito po, take my hand, precious Lord. Ito po itinuro sa amin ni Brother Aki, yung part by part. Ano po? Melody, alto, tenor, bass. It pays to serve Jesus, I speak from the heart. He'll always be with us if we do our part. There's naught in the wide world can pleasure afford. There's peace and contentment in serving the Lord. I love him for better than in days of yore. I'll serve him more truly than ever before. I'll do as he bids me, whatever the cost. I'll be a true soldier, I'll die at my post. And oft when I'm tempted to turn from the track, I think of my Savior, my mind wanders back to the place where they nailed him on Calvary's tree. I hear a voice saying, I suffered for thee. I love him far better than in days of yore. I'll serve him more truly than ever before. I'll do as he bids me, whatever the cost. I'll be a true soldier, I'll die at my post. There's a place that remembrance still brings back to me. 'Twas there I found pardon, 'twas heaven to me. There Jesus spoke sweetly to my weary soul. My sins were forgiven, he made my heart whole. I love him far better than in days of yore. I'll serve him more truly than ever before. I'll do as he bids me, whatever
to live. Though friends may forsake me and trials arise, I'm trusting in Jesus, His love never dies. I love Him far better than days of yore. I'll serve Him more truly than ever before. I'll do as He bids me, whatever the cost. I'll be a true soldier, I'll die at my post. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood po sa ating Facebook Live Preaching dito po sa gabing ito. Siguro gagawin natin every Monday patungkol po sa Calvinism, ang ating pag-aaralan. At yung iba naman, yung Miyerkules, sa ibang bagay din po para magkaroon din po tayo ng balance. Yung sa Miyerkules po ay context. Pagpapatuloy po natin pag-aaral natin sa context. Ano po? So, sana po subaybayan nyo sa Wednesday evening at 8 o'clock. Facebook Live sa aking account, Lord willing. So, tayo po yung mananangin. Ama, patapos na po ang araw para sa amin. Dumadako na po kami sa oras ng kapahingahan ng gabi. Nabigyan nyo kami ng magandang kapahingahan sa gabing ito pang kami magising ng ayos at mapayapa sa kinabukasan. Patabayan po nyo kami sa bumagdamag at nabigyan pa rin nyo kami ng karagdagan ng buhay sa araw ng bukas upang kami makapagpatuloy sa buhay na ito at sa paglilingkod sa inyong kalooban. Dinadalayan po namin ng pamilya ng mga kapatid na Manolino na po na sumakambilubuhay ang kanyang asawa. Nakabigyan sila ng katatagan ng kailang kalooban sa gitna ng kailang kalungkutan. Dinadalayan din po namin ng ama ni Brother Rod Romero. Sana po ay magkaroon siya ng kalunasan sa kanyang sakit. At kung hindi naman po magkaroon ay sana ay alam po natin, titiwala kami na siya'y Kristiyano at siya'y mapupunta sa magandang kalagayan. Pero dinadalayan po namin siya, Diyos, sa sana'y magkaroon pa siya ng paggaling. At dinadalayan natin lahat ng mga kapatid na sa kapigatihan at pagsubok at kahirapan na sana sila'y malaman po namin na yung mga bagay ito'y pansamantala lamang at kay maninitil ng tapat sa Diyos ay nakahanda ang isang bagay na maganda na hindi namin lubos ang mawari. Ama, patawarin niya kami sa iyong mga pagkakasala na namin nagagawa sa araw-araw. At dinadalayan po namin na mga namumuno sa iyong bayan at sa ibang mga bansa na sana sila magkaroon ng matalino at marunong na pagpapasya upang magpatuloy po ang katahimikan at kapayapaan at makapagpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo sa buong katiwasayan at kapayapaan. At ang mga bagay ito ay minihi. At kilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po, mga team. God bless. Take care.